Kabanata 4851. Ang tatlong paa na gininto ang uwak ay nagpalipad sa kanyang mga pakpak, at ang nagninangas na liwanag ay kumalat sa buong mundo. Tatlong higanting tanikala ng espiritual na enerhiya mula sa magkaibang apoy ng langit at lupa ay halos hindi makabalot dito. Gayunpaman, ang bilis ng pag-ikot ng tatlong paa na gininto ang uwak ay naging pabilis ng pabilis, na naging dahilan din ng pag-igting ng puso ni Jiang Chen. Laking gulat ko na natatakot ako na hindi ko na makontrol ang walang kamatayang gintong gulong na ito. Gusto niyang i-activate ang Immortal Golden Wheel, pigilan mo siya. Sabi ni Qin Shi sa malalim na boses, humigpit ang mga pupil niya, at nadagdagan niya ang kanyang lakas. Ang mga balahibo sa 24 na walang pakpak na pormasayon ay naging mas mabilis at higit pa, kaya hindi magawa ni Jiang Chen, na gumawa ng kahit ano. Mahirap bantayan. This guy actually wants to activate the Immortal Golden Wheel. May lakas ba siya? Baka mabacklash siya ng Immortal Golden Wheel, hahaha. Panipi. Nakangising sabi ni Collinson, sobrang lamig ng mga mata. Ang dalawang tao ay nadagdagan ng kanilang mga pagsisikap, at ang pormasayon ay naging mas malakas. Nagsanib puwersa silang dalawa at binigyan si Jiang Chen ng isang nakamamatay na suntok. Si Jiang Chen ay umatras sa pagkatalo. Sa kabilang panig, ang Immortal Golden Wheel ay malapit ng makalaya. May tatlong higanteng kadena ng espiritual na enerhiya. Kapag sila ay humiwalay, ang walang kamatayang gintong gulong ay maaaring lumipad sa kalangitan at makatakas mula sa lupa ng mag-isa. Ang Sword Soul ay nagising at ang Heavenly Dragon ay nagbabago. Hinawakan ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword sa kanyang kamay at gustong sugpuin ang tatlong-legged Golden Crow. Ngunit ang Sword Soul ng Heavenly Dragon Sword ay hindi sapat para durugan ang Immortal. Gininto ang gulong. Bagamat pansamantalang na-stabilize ang sitwasyon, hindi posible na sugpuin ang tatlong paa na Golden Crow. Malamang na ang kaluluwa ng espada ng Tianlong Sword ay unti-unting napunit ng tatlong-legged Golden Crow. Kung tutuusin, napakalakas ng walang kamatayang gintong gulong na ito. May isip ni Jiang Chen na ang taong ito ay ang immortal na gintong gulong pa rin sa isang nasirang estado. Kung noon pa man, gaano kaya ito kagulat sa kanyang pinakamataas? Ang Sword Soul ng Tianlong Sword at ang Three-Legged Golden Crow ay patuloy na nag-iimpake at nag-offset sa isa't isa. Ang Three-Legged Golden Crow wheel ay lumilipad, at ang araw ay malapit na. Sumimangot si Jiang Chen. Hindi ito ang paraan. Ang isang lutong poto ay hindi kailanman makakalipad. Naisip ni Jiang Chen, tila maaari niya lang itong subukan, ang huling trump card. Kamay na nakakabit ng bituin, hawak ang araw at buwan sa kanyang kamay, pumipili ng mga bituin upang makita kung kaya niyang kontrolin ang tatlong paa na gininto ang uwak. Kung hindi man lang niya mahawakan ang tatlong paa na gintong uwak gamit ang kanyang kamay na nakakakuha ng bituin, kung gayon baka may problema talaga siya. Star Picker, dalhin mo ito sa akin. Ang mga mata ni Jiang Chen ay kasing liwanag ng sulo, at buong puso siyang nagsalita. Ang kamay na nakakakuha ng bituin ay bumaril sa lahat ng direksyon at direktang nasalo ang tatlong paa na gintong uwak na sinusubukang kumawala. Sa oras na ito, ang tatlong paa na gininto ang uwak ay humarap sa kamay ni Jiang Chen na nakakabit ng bituin at tuluyang nawalan ng resistensya, sabi ng kasabihan, isang bagay ang natatalo sa isa. Sa ilalim ng kamay na nakakabit ng bituin, ang tatlong paa na gintong uwak ay mahigpit na nahuli, at ang kanyang mga mata ay tila natakot. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga bituin ay nagpanginig. Tuwang-tuwa si Jiang Chen. Hindi niya inaasahan na ang walang kamatayang gintong gulong na ito ay makokontrol niya ng ganito. Ang tatlong paa na gintong uwak ay halos masakal hanggang mamatay ni Jiang Chen sa ilalim ng offset ng Tianlong Sword Spirit. Maaaring hindi ito lubos na nalalaman ng iba, ngunit ang tatlong paa na gininto ang uwak ay masyadong nababatid ang kapangyarihan ng kamay na nakakakuha ng bituin. Sa sandaling hinawakan siya ng kamay na nakakabit ng bituin, ang tatlong paa na gininto ang uwak ay bahagyang nanginginig, sa tanging takot, at kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Immortal Golden Wheel, pakinggan mo ang utos ko, patayin. Hinawakan ni Jiang Chen ang Immortal Golden Wheel sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi man lang lumaban ang Immortal Golden Wheel, bagkus pinahit niya ang gintong gulong. Umiikot ang langit at ang lupa, ay umiikot, at ang matatalim na gilid nito ay nahayag.
Ang pakiramdam na ito ng pagpunit ng lahat at walang katapusang kawalan ang nagpapalpitate sa puso ni Jiang Chen, at sina Qin at Clinton ay hindi nang ahas na maliitin ito. Pero ngayon, kung tutusin, ito ang home advantage para sa kanilang dalawa, paano sila madaling sumuko ibig sabihin. Kahit na nakaharap ang Immortal Golden Wheel, medyo may tiwala sila. Let the storm came more violently. You want to break through my 24 wingless formation. It's a wishful thinking. Sabi ni Collinson na may malungkot na tingin sa mukha. Itinulak ng dalawang lalaki ang opens iba, hindi umatras kundi sumusulong. Ang sitwasyon ay ito ay nagiging mas nakadikit, tulad ng dulo ng isang karayom laban sa onang trigo. Ang mga mata ni Jiang Chen ay gaya ng dati at nanatili siyang kalmado. Labis siyang naniwala sa Immortal Golden Wheel. Kung hindi ito nasalo ng lalaking ito gamit ang kanyang star-catching na kamay, baka nasaktan siya nito. Ang paggising ng Immortal Golden ang gulong ay talagang kakilakilabot. Chiche. Ang walang kamatayang gininto ang gulong ay napunit sa kawalan, at ang gininto ang liwanag ay sumabog. Ang gintong gulong ay lubhang matalim, at ang liwanag at anino ay kumalat sa buong mundo. Si Jiang Chen ay humawak ng walang kamatayang ginto gulong sa kanyang kamay at itinapon ito patungo sa kawalan. Sa itaas, ang immortal na gintong gulong ay agad na sumabog. Sa sandaling iyon, natahimik ang lahat. Ang immortal na gininto ang gulong, kasama ang kanyang walang humpay na banal na sandata, ay direktang pinunit ang 24 na pakpak na balahibo. Ang pagbuo sa mga piraso, at ang porma sayon ay nawasak. Nasira, nakita ng Immortal Golden Wheel ang mga buto ng pakpak ni Qin at Clinton na buhay. Pagkatapos ng isang hiyawan, 5 pakpak na lang ang natitira sa katawan ni Qin. Naputol ang lahat ng natitirang pakpak sa lupa, at tumalsik ang dugo sa kung saan-saan, na lubhang nakakabigla. Hindi, huwag. Katatapos lang ng Qin, hindi nakatakas si Princeton sa kanyang kasawian. Lalo siyang naging miserable. Naputol ang 8 sa kanyang mga pakpak at nasira ng gusto ang kanyang sigla. Napatingin dito ang lahat sa natulala na katahimikan. Sa isang eksena, ang walang kamatayang gininto ang gulong sa kamay ni Jiang Chen ay walang kapantay sa mundo, na sumasakop sa araw at kalangitan. Ang mga tao ng angka ng Qingmang ay natulala sa lugar, hindi makapagsalita sa gulat. Ang mga pakpak ay nabali ng Immortal Golden Wheel, at ang 2 sa kanila ay hindi nakaiwas dito. Ang porma sayon ay nawasak din ng walang anumang pag-atake, at lumipad ng pabaligtad. Sila ay labis na napahiya. Ngunit si Jiang Chen ay hindi gaanong magaling. Ginamit ang Immortal Golden Wheel, ngunit halos 70% ng origin chi sa kanyang katawan ay nawala ng laman. Ito ay masyadong nakakatakot. Ito ay dahil ang origin chi sa katawan ni Jiang Chen ay sapat na puno, higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa kalahating hakbang na antas ng nebula, ngunit ang resulta ay pareho pa rin, at ang katawan ay halos ma-hollow out. Ang walang kamatayang gintong gulong na ito ay nagulat maging si Jiang Chen. Hindi pa banggitin ang matinding kakilakilabot, ang walang kamatayang gintong gulong na ito, ayon sa hula ni Jiang Chen, ay malamang na maging sundalo ng emperador, kahit na pagkatapos ng daan-daang milyong taon. Ang kaagnasan ay maaari pa ring may nakakagulat na enerhiya. Kung hindi napigilan ng Star-Reaching Hand ang walang katulad na kaluluwa ng sandata sa Immortal Golden Wheel, maaaring hindi ito mahawakan ni Jiang Chen sa kanyang mga kamay. Kitang-kita kung gaano katikot ang Star-Reacher. Sa oras na ito, kahit na ang Heavenly Dragon Sword sa kamay ni Jiang Chen ay tila naglalabas ng hindi gustong humihingal na tunog. Ang banggaan sa pagitan ng Heavenly Dragon Sword at ng Immortal Golden Wheel ay nagdulot ng pantay na pagkahati, ngunit ito ay dahil ang Immortal Golden Wheel ay wala na kinang na dating taglay nito. Gayunpaman, umaasa sa kapangyarihan ng 3-legged Golden Crow, ang Immortal Golden Wheel ay maaari pa ring maglabas ng nakakasilaw at nakakatakot na kapangyarihan. Karapat-dapat si Ancestor Jiang Chen na maging isa na minana sa kanyang mga ninuno. Masyadong abnormal ang lakas na ito. Sino ang nagsabing hindi ito ang kaso? Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay sapat na ang kapangyarihan ng Immortal Golden Wheel. 2 kalahating hakbang na nebula mga dalubhasa sa antas, ay pinilit na bumalik, at nasira ang porma sayon. Sok, sok, sok,
sa tingin ko ay tiyak na mamamatay ang dalawang ito sa pagkakataong ito. Panipi. Hoy, libu-libong layag ang dumaan, at ang malalakas ay parang batis, at sa wakas, natalo sila, itong dalawang ito karapat-dapat silang mamatay, karapat-dapat na mamatay. Galit na tumingin ang mga miyembro ng Qingmang clan. Sa oras na ito, si Jiang Chen ay may immortal golden wheel sa kanyang kaliwang kamay at ang heavenly dragon sword sa kanyang kanang kamay. Nasa kanyang kamay ang banal na sandata at hindi magagapi. Para itong God of War na bumalik sa mundo, na ginawang pareho si Qin Shi at Clinton na nalagutan ng hininga, itong immortal na gintong gulong, nakaramdam sila ng banta ng kamatayan. Sa oras na ito, ang katawan ni Qin Shi at Clinton ay tumutulo na ng dugo. Ang dalawang tao ay nagsuporta sa isa't isa, ngunit sila ay nasa dulo ng kanilang lakas. Hawak ang walang kamatayang gintong gulong sa kanilang mga kamay, pareho silang nanginginig at hindi na nakapagpatuloy. Nakaramdam ng labis na panghihinayang si Qin Shi. Kung nakuha niya ang immortal golden wheel, tiyak na mag-iiba ang sitwasyon niya ngayon. Tinatayang ang taong nahulog sa lupa ay si Jiang Chen. Sa kasamaang palad, hindi siya nakakilos, na naging sanhi ng dalawa sa kanila ang mamatay. Ang kanyang tagumpay ay nasa bingit ng kabiguan, at siya ngayon ay ganap na nakulong sa isang desperadong sitwasyon ng buhay at kamatayan. Damn it, kung walang immortal na gininto ang gulong, paano mo kami lalabanan? Sabi ni Qin Shi sa nakanganga na mga ngipin. Umiling si Jiang Chen, na may bakas ng kawalang interes sa kanyang mukha. Tila hindi alam ng dalawang lalaking ito ang kanilang sitwasyon. Kung hindi dahil sa immortal golden wheel, mas malala pa kayong namatay. Ngumisi si Jiang Chen. Talaga bang iniisip ninyong dalawa na ang walang kamatayang gintong gulong na ito ay ang aking trumpo? Gusto ko lang subukan kung kaya nyo bang labanan ang pag-atake nitong walang kamatayang gintong gulong. At, huwag sabihin kong, ang bagay na ito ay nararapat na sa akin. Kung nakuha nyong dalawa, haantong pa ba kayo sa ganitong sitwasyon? Hahaha, kung duwag ang mga tao sa mundong ito na nagsasabi lang ng if. Siyempre may ibang klase, which is basura. You which one? Sa tingin mo magiging kayo? Ngumisi si Jiang Chen, nanlamig ang mga mata. Ang buhay ng dalawang taong ito ay nakabitin na sa isang hibla. Gusto niya silang patayin sa kaunting pagsisikap lang. Ang masaklap ay nagrereklamo pa siya sa sarili niya, naghahanap lang ito ng dahilan para ipagtanggol ang kanyang kawalang kakayahan. Patayin mo ako kung kaya mo. Hindi mo dapat malaman ang sekreto ng Fengyan Ancient Land. Ngumisi si Qin Shi. Sa tingin mo ba ay wala akong magagawa sa iyo? Maniwala ka man o hindi, maaari kong kunin ang iyong kaluluwa at ipaalam sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng sakit at ayaw mabuhay. Ang kamatayan ay hindi ang pinakadesperado. Minsan, ang buhay ay mas masahol pa sa kamatayan, ang pagdurusa magpakailanman, ay ang pinakadesperado. Ang mga mata ni Jiang Chen ay nahulog kay Qin Shi, at si Qin Shi ay nanginag. Kung si Jiang Chen ay talagang may ganoong paraan, kung gayon ay maaaring hindi siya makatakas ngayon. This guy is just at the pinnacle of the star level. May ganun ba talaga siyang method? Hindi siya naniwala, pero hindi siya naglakas loob na tumaya. Don't believe him. He must be talking nonsense. Kahit ikaw at ako ay walang magagawa kung may mamatay. Panipi. Napasimangot si Princeton. Let us go, and you can get the secret you want. Tumingin si Princeton kay Jiang Chen na nakataas ang ulo, at sinabi ng matandang Diyos sa seryosong boses. Pagkatapos matalo sa labanang ito, tila mayabang pa rin siya, walang takot. Hindi mo kaya di ba? Napakabasura nyo, kailangan ba akong maging basura tulad nyo? Hahaha, tumawa si Jiang Chen at umiling. Ang mga ekspresyon ng mukha ni Clinton at Qin Shi ay napakahirap makita, dahil tama siya, kung mayroon talaga silang ganoong kakayahan, bakit sila makulong dito ni Jiang Chen? Mukhang hindi pa alam ng dalawang lalaking ito ang kanilang sitwasyon. Nakangiting sabi ni Yellow Udi. Naniniwala siya na may paraan ang mga ninuno ni Jiang Chen para parusahan sila. Napakamayabang pa rin ng isang namamatay na tao. Sa tingin ba ninyong dalawa ay hindi kayo magagapi? Ngayon, hahayaan kitang matikman ang pakiramdam na hindi mo kayang mabuhay o mamatay. Panipi. Lumakad pasulong si Jiang Chen, agad na binago ang ekspresyon ni Clinton at Qin Shi.
Gusto ba talaga silang patayin ng lalaking ito? Jiang Chen, pagsisisihan mo ito. Panipi, sabi ni Qin Shi na may seryosong mga mata. Ako, si Jiang Chen, ay hindi kailanman nagsisisi sa anumang ginawa ko. Panipi. Ngumisi si Jiang Chen. Sword 33. Panipi. Si Jiang Chen ay tumawid sa kalangitan at lumabas gamit ang kanyang espada. Ang lumilipad na dragon ay nasa langit. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng espada ay hamarang sa lahat ng mga landas para sa dalawang tao. Tuldok. Ito ang ating kayamanan, paano natin ito papatayin ng basta-basta? Paano natin mahahanap ang lihim na lugar kung wala ang dalawang halimaw na ito? Array. Panipi-panipi. Isang boses ng babae ang umalangaw-ngaw sa paligid, sumimangot si Jiang Chen, at bumagsak ang isang gintong gulong mula sa langit, na direktang hamarang sa lahat ng galaw ng espada ni Jiang Chen, at ito ay napakatahimik. Lahat ay napasigaw sa pagkagulat sa tunog, libu-libong mga intensyon ng espada ay nakaharang, at hindi maganda ang ekspresyon ni Jiang Chen. Gamit ang espadang ito, tiyak na mamamatay ang isang ordinaryong half-step na Nebula level master, ngunit ang lalaking ito sa kanyang harapan ay maaari pa ring maglakad-lakad ng ganito, at higit sa lahat, nakakagulat, ang gintong ang gulong na hawak niya sa kamay ay eksaktong kapareho ng sa kanya. So strong. Panipi. Si Jiang Chen ay nakaramdam ng kagilahilala sa kanyang puso. Ang taong ito ay hindi simple. Hindi niya ito maaaring maliitin. Siya ay mas malakas kaysa Qin Shi at Clinton, at siya ay katawa-tawa. Parang napakasimple lang ng layunin. Lumapit siya para agawin ang kayamanan. Ang dalawang taong ito ay mga chess pieces lang sa kanyang mga kamay. Sino ang lalaking ito? Masyado bang malakas ito? Panipi. Oo, hindi mo ba nakita iyon sa kanyang kamay? Mayroon talaga siyang walang kamatayang gintong gulong na kapareho ng ninuno ni Jiang Chen. Oo, ang taong ito ay wala sa parehong grupo ni Qin Shi, tama ba? Panipi. Mahirap sabihin. Mukhang naging mahirap na naman ang sitwasyon ni Jiang Chen sa pagkakataong ito. Panipi-panipi. Mawawala na ba talaga ang ating angkan ng Qingmang dito? Maraming tao ang napabuntong hininga sa kawalan ng pag-asa. Ang lalaking nakaitim na roba ay lumitaw ng wala sa oras, nakasuot ng maskara na may mukha ng multo, at ang walang kamatayang gintong gulong sa kanyang kamay, naganap na naiiba, mula kay Jiang Chen, consistent. Nagkatinginan din sina Qin Shi at Clinton na para bang hindi makapaniwala, sino ba itong lalaking ito? Kahit sila ay hindi alam, ngunit ang walang kamatayang gintong gulong sa kanyang kamay ay may anumang koneksyon sa walang kamatayang gintong gulong sa kamay ni Jiang Chen. Sino ka? Malamig na tiningnan ni Jiang Chen si Mia Nayan, ang lalaking may multo na maskara. Malamig ang boses nito at hindi kumikislap ang mga mata. Parang naramdaman niya ang puot ni Jiang Chen. Sa halip na umatras, humakbang siya pasulong, at tila nanunukso.sa pangkalahatan. Hindi kaya ang walang kamatayang gintong gulong sa kanyang kamay ay kapareho ng sa kanya. It doesn't matter who I am, what matters is you. You shouldn't be here. Panipi. Nakanguso ang mukha ng masungit na lalaki. Hindi dapat ako nandito. Haha, hindi ko talaga alam kung sino ka. Hindi ko akalain na peke ang walang kamatayang gintong gulong sa kamay mo, tama ba? Bahagyang ngumiti si Jiang Chen. Tuldok. Peke man o hindi, kailangan mong makita para malaman mo. Pero hindi ka pa kwalipikadong pumasok dito. Umalis ka na, kaya kitang buhayin. Hindi ka katumbas ng lakas ko. Ibaba mo ang walang kamatayang gintong gulong at kunin mo ang lalaki mo. Kung lalabas ka, I can pretend na walang nangyari. Pagmamalaki ng lalaking nakangiwi, masyado kang maraming iniisip. Umiling si Jiang Chen ng may pang-aalipusta. Kung ganoon, ako mismo ang lalapit at kukunin ang Immortal Golden Wheel na ito. Hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng Immortal Golden Wheel. Napatingin ang malungkot na lalaki kay Jiang Chen, puno ng layuning makipaglaban. Kung gayon, subukan mo ito, huwag mo akong pababayaan. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Jiang Chen, kasama ang Heavenly Dragon Sword sa isang kamay at ang Immortal Golden Wheel sa kabilang banda, na muling lumaban sa mabangis na lalaki. Chief Ye, bantayan ang dalawang taong ito at harapin sila mamaya. Ngayon, kukunin ko muna ang pangalawang Immortal Golden Wheel. Tumayo si Jiang Chen habang nakabunot ang espada, hindi dulang na dulang, at malapit na ang labanan.
Okay, sabi ni Yeloudi sa malalim na boses, binabantayan sina Qin Shi at Clinton. Sa oras na ito, si Jiang Chen ay nanguna na at hinarap ang mabangis na mukha ng lalaki. Ngayon, ako, si Zhu Gangxi, ay lalaban sa iyo hanggang kamatayan. Ang Immortal Golden Wheel ay nasa iyong mga kamay, at ito ay hindi karapat-dapat na banggitin, hahaha. Si Zhu Gangxi ay sumugod, na may isang nakakatakot na momentum na nakakainis. Ang gulong patuloy na umiikot at umaangat, parang lumilipad na dragon sa langit. Ang lakas ni Zhu Gangxi ay isang tunay na kalahating hakbang na antas ng nebula. Nararamdaman pa ni Jiang Chen na maaaring hindi magtatagal bago makapasok ang taong ito sa tunay na antas ng nebula, dahil ang kanyang lakas ay tila napakalapit. Ang banggaan sa pagitan ng Tianlong Sword at ng Immortal Golden Wheel ay napakaingay at walang kapantay, at maging ang nakapalibot na espasyo ay tila naging baluktot. Ang nakapalibot na magma ay pumutok at tumaas, tulad ng isang ilog na umaagos, at ang tanawin ay lubhang mabangis. Napakaseryoso ng ekspresyon ni Jiang Chen, at hindi siya nang ahas na magpakita ng kahit na anong kawalang halaga, dahil ang lakas ni Zhu Gangxi ay talagang napakalakas. Hawak niya ang walang kamatayang gininto ang gulong, at silang dalawa ay nag-away ng magkahawak kamay na may mabangis na galaw, at wala ni isa sa kanila ang umatras. Ang pinakasimple at pinakadirektang banggaan, ngunit kahit na ganoon, ang dalawang walang kamatayang gintong gulong ay higit na matunog at marahas, at ang tunog ay lubhang malupit. Naramdaman ni Jiang Chen na ang kanyang buong katawan ay talagang manhid. Ang kanyang tunay na dragon na katawan, na ito ay ganap na walang kapantay sa mundo, ngunit kahit na ganoon, hindi ako nangangahas na sabihin na sa atake ng dalawa, maaari pa rin silang mamasyal. Nagulat si Jiang Chen, kaya bakit si Zhu Gangxi? Batay sa kanyang lakas, ang isang ordinaryong tao ay malamang na mabigla hanggang sa punto ng pagdurugo hanggang sa kamatayan, ngunit si Jiang Chen ay maaari pa ring maging napakalakas at maglakad-lakad sa looban, na kung saan ay ang pinaka-hindi kapani-paniwalang bagay. Isa lang siyang lalaki sa peak of the star level. Paano niya makakayanan ang sunod-sunod niyang pag-atake? Bagamat natatakot pa rin si Zhu Gangxi, pinalakas niya ang kanyang lakas, at ang walang katapusang pinagmumulan ng kapangyarihan ay bumangon. Ang walang kamatayang gininto ang gulong sa kanyang kamay ay kumikinang ng maliwanag, lumapit kay Jiang Chen ng walang paggalang. Ang pinagmumula ng kapangyarihan ay tumataas, at ang kapangyarihan ay umabot sa bundok. Ang Zugang ay kasing lakas ng isang tigre, hindi magagapi. Ang Immortal Golden Wheel ay mas matalas. Ang gininto ang liwanag at anino ay umiikot na patong-patong. Ang Golden Crow ay umaatake, at ang anino ng kaluluwa ay pataas at pababa. Ang pangkalahatang trend ng Immortal Golden Wheel ay nagpaparamdam kay Jiang Chen sa mga pinat karayom. Ang taong ito ay tila isinama ang Immortal Golden Wheel sa isang katawan. Bilang karagdagan dito, malayo pa siya sa pag-abot sa ganoong estado. Sa tuwing siya ay nabangga, si Jiang Chen ay nararamdaman na parang ang walang kamatayang gintong gulong sa kanyang kamay ay malapit ng tumakas. Si Jiang Chen ay maaari lamang na ipagtanggol at ipagtanggol gamit ang gintong gulong. Ang Tianlong Sword ay naglunsad ng isang pag-atake. Ang mga bulaklak ng espada ay nag-intertwined at nag-overlap sa Immortal Golden Wheel. Sila ay nagpatuloy sa pag-atake. Ang Borderless Sword ay ginamit sa sukdulan. Kahit na ang Sword 33, mabubunot lang ito sa kanya, at imposibleng mabali ang walang kamatayang gintong gulong sa kamay ni Zhu Gangxi. Lalong tumitindi ang banggaan ng dalawa, ngunit nahayag din ang paghina ni Jiang Chen. Malayo ang pagsasanib sa pagitan ng Zhu Ganghui at ng Immortal Golden Wheel. Nalampasan niya si Jiang Chen, kaya hindi makumpleto ni Jiang Chen ang paghaharap sa kanya sa bawat pagkakataon, at maaari lamang umatras sa pagkatalo, ginagawa ang bawat hakbang upang umatras ng hakbang-hakbang. Mukhang walang kalaban-laban si Jiang Chen sa taong ito. Mukhang mas malakas ang Zhu Gangxi na ito kaysa sa inaakala natin. Panipi. Sinong may sabi na hindi ito ang kaso? Ang pinakamahalaga ay ang walang kamatayang gintong gulong sa kanyang kamay ay talagang napakalakas. Perpektong pagsasanib sa kanya. Imposible para sa ninuno na si Jiang Chen na umabot sa punto ng pagsasanib. Kaakibat ng agwat ng lakas sa pagitan ng dalawa, sa palagay ko ay hindi mabubuhay ng matagal si ninuno Jiang Chen.
Kung hindi dahil sa ninuno na si Jiang Chen, malamang ay patay na tayo. Ngayong pinigilan na ang ninuno na si Jiang Chen, dapat natin siyang palakasin ang loob sa halip na subukang sirain siya sa oras na ito. Hoy, ang lakas ng dalawa, masyado silang malakas. Sa tuwing mag-aaway sila, dapat natin siyang palakasin ang loob. Tuldok, nakakagimbal ang banggaan. Bagamat marami tayong nakinabang, kung gusto nating sumama sa labanan, buong-buo tayong humihingi ng kamatayan. Maging ang pinuno ng Ye Clan malamang na mahihirapang sumali sa labanan ng dalawa. Sana, ang mga ninuno ni Jiang Chen ay makalaban. Manatili. Lahat ay may kanya-kanyang iniisip. Bagamat hindi sila tinulungan ni Jiang Chen na patayin si Qin Shi para maghayganti, ito pa rin ang kanilang iniisip kampo sa oras na ito. Hindi banta ni Jiang Chen ang kanilang buhay, ngunit itong Zhu Gangxi, ngunit lubusang hindi pinansin. Sister Chenlo, sa tingin mo kaya ba ni ninuno Jiang Chen na makayanan ang opens iba ni Zhu Gangxi? Hindi mapalagay si Diluo. Masyadong makapangyarihan ang walang kamatayang gintong gulong na ito. Ginamit ng ninuno na si Jiang Chen ang walang kamatayang gintong gulong para talunin siya noon. Napatay sina Qin Shi at Clinton, at ngayon, bawat isa sa kanila ay may immortal na gintong gulong sa kanilang mga kamay. Bagamat si Jiang Chen ay may hawak na dalawang magic weapon, hindi pa rin niya kayang makipagkompetensya kay Zhu Ganghui. Paanong hindi mag-aalala si Chen Lu? Ito rin ang oras na pinakainaalala niya. Noong nakaraan, kahit na may panganib, palaging magagawa ni Jiang Chen ang panganib sa sakuna, ngunit sa pagkakataong ito ay mahirap sabihin. Ang mga pamamaraan ng kabilang partido ay napakahusay, at ang Immortal ang Golden Wheel ang pinakamalaking banta. It should be fine. Bagamat nag-aalala si Chen Lu, siguradong nakahilig siya kay Jiang Chen. Dahil pinili ni Jiang Chen na labanan si Zhu Gangxi, ipinakita man lang nito na confident pa rin siya. Kung sino ang mananalo, mahirap na sabihin pa. Mukhang hindi madaling gamitin ang iyong walang kamatayang gininto ang gulong, hahaha. Nakangiting sabi ni Zhu Gangxi, ngunit mas mabangis ang pag-atake sa kanyang kamay. Umikot ang walang kamatayang gintong gulong na parang gilid ng apoy. Ang naglalagablab na kawalan, nagbago ang kulay ng langit at lupa, at ang marahas na kapangyarihan ng flywheel ay nagpasunog sa hangin. Kahit ang magma dito ay hindi magawa, ngunit ang nagninangas na init ng walang kamatayang gintong gulong ay nagawa ito. Parang tulad ng isang malaking pagan, umikot ito sa paligid at nakakabigla kaya hindi na nagawang ipagtanggol ng mga tao ang kanilang sarili. Ang gintong gulong ay tumataas, ang langit ay gumagalaw. Ang walang kamatayang gintong gulong, tulad ng isang gulong ng apoy, ay nahulog mula sa langit. Ang lupa sa paligid nito ay pumutok sa bawat pulgada at naging pulbos. Ito ay patuloy na nabasag. Si Jiang Chen ay tumingin bilang kung nakaharap siya sa isang malakas na kaaway, na may seryosong tingin, mabilis na umatras. Ang walang kamatayang gintong gulong ay umungal, tulad ng dagandong ng tatlong paa na gininto ang uwak, ibinuka ang mga pakpak ng apoy nito, at dumurog, papalapit kay Jiang Chen. Sword 33. Naglaslas si Jiang Chen gamit ang kanyang espada at itinutok ang karayom kay Maimang, ngunit napaatras pa rin siya at nagsuka ng dugo dahil ang walang kamatayang gintong gulong ay masyadong malakas sa mga kamay ni Zhu Gang. Bagamat hawak niya ang walang kamatayang gintong gulong sa kanyang kamay at sumugod, nagulat siya sa punto kung saan ang kanyang anit ay naging manhid, ang kanyang mga hakbang ay suray-suray, at ang kanyang mga mata ay naging medyo solemn na. Mukhang hindi sapat ang iyong pamamaraan. Nasa iyong mga kamay ang walang kamatayang gintong gulong. Sayang ang likas na yaman. Dapat kang mamatay. Nagdilim ang mukha ni Jiang Chen, at ang lalaking nasa harapan niya ay muling lumalapit. Mukhang wala siyang balak mag-iwan ng kahit anong pagkakataon para sa sarili niya. Si Zhu Ganghui ay parang isang higanteng hayop mula sa ligaw, na may walang katapusang lakas, na may hawak na walang kamatayang gintong gulong sa kanyang kamay, at nahulog muli mula sa langit, na tinamaan si Jiang Chen. Mapanganib na sumugod si Jiang Chen, ngunit hindi niya napigilan. Ang Immortal Golden Wheel ay nagulat sa kanya, at ang mga bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabasag na pulgada bawat pulgada, at naramdaman ng kanyang buong katawan na kumukulo ang kanyang dugo. Alam ni Jiang Chen na sa labanang ito, minamaliit niya si Zhu Gangxi, at kung hindi siya magpapakita ng tunay na kakayahan,
talagang hindi na siya makakabalik. Napakasama ng iyong lakas, iyon lang ba? Gusto mo bang magkaroon ng immortal golden wheel? Ngumuso si Zhuganghe, malamig ang kanyang mga mata, na may pakiramdam ng pang-aapi na nakatingin sa langit. 9 Tribulations Imprisoning Heaven Finger. Isang daliri lang ang kailangan. Hindi ipinikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata, lumaban muli sa tuktok ng langit. Ang kanyang mga fingerprint ay nagulat sa kalangitan, at binasag niya ang kawalan gamit ang isang daliri. Double Dragon Fingers, Triple Fingers, 4 Direction Fingers, 5 Elements Fingers. Tinataka ng 5 daliri ang kalangitan, binago ang kapalaran laban sa langit. Sunod-sunod na ipinutok ang patnubay ni Jiang Chen, tulad ng kulob mula sa ang langit na nagbubuga ng apoy sa lupa, na ginagawang inspirasyon ang lahat, at ang 9 Tribulations Imprisoning Heavenly Finger ay muling pinilit si Zhu Ganghui na umatras. Paulit-ulit ding nagbago ang ekspresyon ni Zhu Gangshi. Magaling, ganito ang hitsura. Golden Wheel of All Forms. Hinawakan ni Zhu Ganghe ang walang kamatayang gintong gulong sa kanyang kamay at tumangay sa kanya. Sa sandaling lumabas ang gintong gulong, lahat ng dharmas ay nagkakaisa at lahat nawasak ang mga kababalaghan. Mabilis na nagbabago ang langit at lupa. Ang walang kamatayang gintong gulong tulad ng araw, pagdiin ng paalang, ang enerhiya ay tumagos sa bahaghari. Ang gininto ang liwanag ay direktang nagpatibay sa kawalan, na ginagawang hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Pumasok sa katawan ng liwanag ng bituin. Daan-daang pinong bituin. Mga sumasabog na bituin. Tumayo din si Jiang Chen na hinugot ang kanyang espada, gamit ang lahat ng kanyang lakas. Nagbago muli ang kanyang mga kamay, at ang kapangyarihan ng 5 Elements Finger ay hindi nagbago. Ang kapangyarihan ng mga bituin sa kanyang katawan ay agad na napuno. Ang katawan ni Jiang Chen ay parang maliwanag na parang bituin. Nakakatakot at abnormal din ito, na may gininto ang liwanag at bughaw. Ang mga may kulay na sinag ng liwanag ay nagsama-sama, tulad ng langit at lupa na biglang nagbabago at sumasabog ang kometa. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, at si Jiang Chen ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang kapangyarihan ng mga bituin ay nagpabaliktad sa kalangitan, at walang makakapigil dito. Sa oras na ito, labis ding nabigla si Zhu Gangshi, na may seryosong mukha. Hinawakan niya ng mahigpit ang walang kamatayang gintong gulong sa kanyang kamay at umatras ng ilang hakbang. Pumutok ang bibig ng tigre, at kumulo ang kanyang dugo sa pagkabigla, at napuno ang kanyang puso, na may pagtataka. Napakakapangyarihan ni Ancestor Jiang Chen, hindi ba't napakagwapo niya? Panipi. Tama, manhid ang buong katawan ko, hindi ba ang lakas na ito ay maihahambing sa isang powerhouse sa antas ng nebula? Panipi. Mahirap sabihin, sa madaling salita, ako, isipin Jiang Chen tiyak na mananalo ang mga ninuno sa pagkakataong ito. Ang lakas siguro ng dalawa. Mahirap sabihin. Sa pagharap sa mapanganib na paghaharap ng dalawa, kumulo ang dugo ng lahat sa pananibik. Hindi sila makapaniwala. Ang ninuno ni Jiang Chen ito ay sobrang nakakatakot na ginawa nitong manhid ang anit ng mga tao. Napuno ng pananibik ang mga mata ni Chen Lu. Ang pakikipaglaban ni Jiang Chen sa kabilang partido ay nagbigay sa mga tao ng lubos na nakakagulat na pakiramdam. Ito ang nakatatandang kapatid na si Jiang Chen na nagpasaya sa kanya. Maging sina Qin Shi at Clinton ay nagkatinginan na may gulat sa kanilang mga puso. Tila hindi nagamit ni Jiang Chen ang kanyang buong lakas sa kanilang mga nakaraang laban. Ang batang ito ay talagang hindi maarok, masyadong nakakatakot. Gayunpaman, ang kanilang pinakamalaking pag-asa ay ang relasyon nina Jiang Chen at Zhu Gangshi. Kung pareho silang natalo ay magkakaroon sila ng pagkakataong makatakas, kung hindi, napakalakas ng 2 taong ito. Kahit sino pa ang mahulog sa kamay, tiyak na walang magandang resulta. Not bad, very good. Jiang Chen, right, lalo mo akong pinahanga, hihihi, ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na Panginoon. Pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, sinabi ni Zhu Gang-ang. Kanyang puno pa rin ng lamig ang mga mata. Kung magpapatuloy ito, malamang ay mapatay siya ni Jiang Chen. Ang lakas talaga nilang dalawa, pero this time, siguradong hindi na siya matatalo. Kung mayroon lamang isang walang kamatayang gintong gulong, maaaring nag-aalala pa rin siya,
ngunit ngayon na may dalawang walang kamatayang gintong gulong, siya ay puno ng kumpiyansa. Talaga, okay, let me see what other tricks you have, just use them. Tumayo si Jiang Chen na nakatali ang mga kamay, parang kidlat ang mga mata. Natatakot akong hindi ka makagalaw, ha. Pagkatapos tumawa ng malakas, galit na sumigaw si Zhu Ganghe, nanlilisik ang kanyang mga kilay, tumataas ang kanyang aura sa langit. Sumpa ng Diyos na sandata ng langit, pakinggan mo ang utos ko, ninanais ng puso ko. Magkakaisa ang mga kawal sa langit. Anong nangyayari? Napatingin si Jiang Chen sa kampante na si Zhu Gangshi. Sa sandaling ito, bumubulong pa rin siya, na may kumpiyansang ngiti sa kanyang mga labi. Ang aking Immortal Golden Will ay talagang nayanig sa kanyang spell. Hindi makapaniwala si Jiang Chen. Hinawakan niya ng mahigpit ang Immortal Golden Will gamit ang dalawang kamay, ngunit hindi pa rin niya makontrol ang Immortal Golden Will. Ang Immortal Golden Will ay mabilis na nag-vibrate. Habang gumagalaw siya, isang napakalakas na puwersa ng pagsipsip ang na-absorb sa Immortal Golden Will, at naramdaman ni Jiang Chen na parang 10 milyong puwersa ang humihila sa kanya. Masyadong nakakatakot, at malapit na siyang hindi makatagal. Hahaha, ngayon alam mo na kung sino ang master ng Immortal Golden Will, di ba? Kumpiyansa na ngumiti si Zhu Gangshi, ngunit sa oras na ito, humigpit ang mga mag-aaral ni Jiang Chen, at kumapit siya sa Immortal Golden Will. Sa wakas, hindi pa rin niya napigilan ang kapangyarihan ng spell, at ang Immortal Golden Will sa wakas ay lumabas sa kanyang kamay. Kahit na si Zhu Gangshi sa isang paglukso, hinawakan niya ang Immortal Golden Will sa kanyang mga kamay, isa sa bawat kamay. Ang Immortal Golden Will ay patuloy na umiikot, at ang kanyang mga mata ay labis na nagniningas. Nasa kamay ko ang gintong gulong, at pagmamay-ari ko ang mundo. Sino ang makakagawa ng kahit ano sa akin? Hahaha. Umungol na parang kulog si Zhu Ganghe. Sa pagkakataong ito, naging seryoso ang lahat. Alam ni Jiang Chen na ngayon ay maaaring kailanganin niyang harapin si Zhu Gangshi. Gamit ang isang walang kamatayang gintong gulong, napakalakas na niya. Ngayon na may dalawang immortal na gintong gulong, ang lakas ni Zhu Gangshi ay tataas ng husto, na magugulat sa mundo. Ang kapangyarihan ay malamang nalampas sa kontrol ng isa. Napaghandaan mo na pala, mataimtim na sabi ni Jiang Chen. It doesn't count. I just didn't expect na kahit ang Immortal Golden Will ay walang magagawa sa iyo. Ang lakas mo talaga nalampas sa imahinasyon ko, pero ngayon, baka wala ka ng ganoong pagkakataon? Pagmamalaki ni Zhu Gangshi sinabi ni. Sa dalawang immortal na gintong gulong sa kamay, hindi maisip na hindi banggitin na ang kanyang lakas ay napabuti ng 2 antas. Nakapaghanda na siya, at sa pagkakataong ito ay nagawa niyang mapanalunan ang Immortal Golden Will sa isang iglap, na itinuturing na kanyang pagpapala. Walang silbi ang pag-uusapan pa. Tingnan natin kung maaabutan mo ang kapangyarihan ng aking 2 gulong sa pagkakataong ito. Ang mga mata ni Zhu Gang ay nakamamatay at mapagpasyahan. Kung hindi niya papatayin si Jiang Chen, tiyak na hindi siya makakasulong. Ang isang walang kamatayang gintong gulong ay napakahirap pakitunguhan, ngunit ang 2 walang kamatayang shortcut ay parang pagdedouble ng presyon para kay Jiang Chen. Ngunit sa sandaling ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Hindi niya kayang matalo. Kapag natalo siya, ang lahat ng kanyang nakaraang pagsisikap ay mawawalan ng kabuluhan, at maging ang mga tao sa angkan ng Qingmang ay madadala. Ang 2 Immortal Golden Wills ay nakuha talaga nitong Zhu Gangxiang. Natatakot ako na ang mga ninuno ni Jiang Chen ay magkaproblema sa pagkakataong ito. Panipituldok. Talaga, nakakamangha siya. Kahit ang Immortal Golden Will ay nakikinig sa kanya. Ano ang pagkakakilanlan ng lalaking ito? Panipi. Sinong may sabi na hindi ito ang kaso, ngunit ngayon kami ay karne lamang sa chopping board, handa na upang maging pinatay. Maraming tao ang nananaghoy na bagamat napakalakas ni Jiang Chen, nakakalungkot na nakilala niya ang mas malakas na Zhu Gangshi, kaya mas magiging matindi ang away nilang dalawa. Ngayon ay tila may 2 immortal na gintong gulong sa kamay. Si Jiang Chen ay nasa dahado na sa mga tuntunin ng momentum. Bagamat siya ay napakatapang ngayon, iyon ay dahil si Zhu Gangshi ay mayroon lamang isang walang kamatayang gintong gulong. Ngayong siya ay may 2 gulong sa kamay, siya ay dapat na iba. Laking gulat din ni Jiang Chen.
Paano makukuha ng taong ito ang Immortal Golden Wheel sa kanyang mga kamay? Masasabi bang may kaugnayan si Zhu Ganghe sa walang kamatayang gintong gulong na ito? Hindi alam ni Jiang Chen, ngunit sa madaling salita, ngayon ay nahaharap siya sa isang mabigat na kaaway at hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang palatandaan ng pagpapabe. Heavenly Weapon Divine Spell, Immortal Golden Wheel, ikaw. Nagbago ang mukha ni Qin Shi sa pagkabigla at kawalang paniwala, ngunit halata na mas nabigla siya kaysa sa iba ngayon, lalo na dahil sa hindi masisirang pakiramdam sa kanyang puso. Ang pangunawa ni Jin Lun, tila ang Zhu Gangxiang na ito ay napakalapit na nauugnay sa tao sa alamat. Mukhang kilala mo na ako, hahaha. Tumingin si Zhu Gangxi kay Qin Shi, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, nanginginig si Qin Shi at tumango ng mariin. Master Zhu, iligtas ang iyong buhay, handa akong tulungan kang mahanap ang pamana ng mga pantas. Namutla ang mukha ni Qin Shi, at lumuhad siya sa lupa. Hindi siya nang ahas na makipagkompetensya kay Zhu Gangxi, hindi lamang dahil ang lakas ni Zhu Gangxi ay ganap na lampas sa kanyang imahinasyon, ngunit ang pinakamahalaga, dahil sa dalawang gulong sa kanyang mga kamay, ay ang pinakakinatatakutan na kayamanan. Maliban sa pamilya Zhu, walang ibang maaring itaboy ng Heavenly Weapon Divine Curse ng Immortal Golden Wheel. Gayunpaman, napakalma at hindi nagmamadali si Zhu Gangxi, hawak ang dalawang Immortal Golden Wheel sa kanyang kamay, sapat na hulaan ang kanyang kinabukasan, pambihirang pagkakakilanlan. Maging si Collinson sa gilid ay puno ng pagtataka. Hindi niya inaasahan na susuko si Qin Shi sa mga tauhan ni Zhu Gangxi sa mga oras na ito. Noon pa man ay labis na ipinagmamalaki ng kanilang Yu clan. Kung hindi dahil sa isang makitid na pagtakas, paano pa kaya si Qin Shi ibigay mo sa kanya? Baka o kabayo si Zhu Ganghe. Malamig at malamig ang mga mata ni Jiang Chen. Tila marami pang bagay ang hindi niya alam. Ang Qin Shi na ito ay talagang lalaking marunong makibagay sa hangin. Ngayon ay nakita niya na si Zhu Ganghui, na may hawak na dalawang immortal na gintong gulong, ay matatag na pumalit. Siya ang may kapangyarihan, kaya't siya ay direktang sumamba sa bundok sa oras na ito. Ang gayong alipin ay talagang medyo hindi makapaniwala kay Jiang Chen. Kung tutuusin, siya ay kalahating hakbang na nebula-level powerhouse. Ang poster niya, talagang pinaghahandaan niyang maging alipin ni Zhu Ganghe. Oo, mga bayani ang nakakaunawa sa mga kasalukuyang usapin. Mabuti na lang yun. Huwag kang tumulad sa ganitong klase ng tao, na sobra-sobra ang kanyang kakayahan at mapagmataas sa sarili. Hindi ito ang lugar na dapat niyang puntahan. Ngayon ay gusto pa niyang makuha ang aking kayamanan, na isang wishful thinking. Panipi. Sabi ni Zhu Gang sa malalim na boses. Nagulat si Qin Shi at tumango ng paulit-ulit. Jiang Chen, kung matino ka, lumuhad ka at humingi ng awa kay Mr. Zhu. Kung hindi, huwag mong sisihin si Mr. Zhu sa pagiging masungit. Kung talagang gugustuhin ni Mr. Zhu kung kikitil nito ang iyong buhay, tiyak na hindi ka makakaligtas ngayong gabi. Huwag kang magkamali, lumuhad ka na, baka mamamatay si Ji. Lahat ng nasa angka ng Qingmang dahil sa iyo. Panipi. Proud na sabi ni Qin Shi, para siyang naging aso sa kamay ni Zhu Gangxi. Proud na proud siya, dahil may sarili siyang papel para kay Zhu Gangxi. Kung wala siya, hindi nila mahahanap ang sekreto. Kahit na pambihira ang pagkakakilanlan ni Zhu Gangxiang, hindi niya ito mahanap. Ikaw ay talagang isang kwalipikadong aso, ngunit hindi mo ngayon ang pagkakataong magsalita. Kahit sino pa ito, ako, si Jiang Chen, ay gagawin din ito ngayon. Kung ikaw can't miss it, if you want to die, then let your subordinate see the real chapter. Panipi. Si Jiang Chen ay walang takot. Kahit na si Qin Shi o si Zhu Gangxi, hindi siya natatakot ngayon. Kung gusto niya itong patayin, dapat siyang magpakita ng ilang tunay na kakayahan. Walang hiya, ang taong ito, Zhu, hindi mo kailangang kunin ang mukha ng sinuman sa lahat, patayin lamang sila ng mabilis. Nagdadaldalan si Qin Shi. Panipi. Sa pagtingin sa iyo, mukhang napaka-confident mo. Paano kung dumating ka? Panipi. Sumimangot si Zhu Gangxi. Madaldal talaga itong Qin Shi na ito. Sa mga oras na ito, halatang iba ang gusto nitong tretuhin sa kanya, pero material talaga ng aso ang ugali ng lalaking ito, pero hindi niya talaga gusto ito, isang madaldal na aso.
Dahil hinahanap mo ang kamatayan, kung gayon tutulungan kita. Sa hawak na gintong gulong, kahit isang eksperto sa antas ng nebula ay maaaring hindi ko kalaban ngayon. Jiang Chen, malapit na ang iyong kamatayan. Hahaha, panipi. Hawak ang walang kamatayang gintong gulong sa kanyang kamay, humakbang pasulong si Zhu Ganghe. Dalawang gintong ilaw at anino ang kumalat sa kawalan. Ang kalangitan ay napuno ng gininto ang sikat ng araw. Dalawang nakakabinging huni ng ibon ang tumutunog na parang phoenix na kumakanta sa Kishan Mountain at ang dragon na kumakanta sa kalangitan. Uungol ng siyam na araw. Ang tatlong-legged golden crow sa Immortal Golden Wheel ay nagsimula ring gumanap ng isang papel sa oras na ito. Saan man dumaan ang gintong gulong, si Zhu Ganghe ay hindi napigilan. Si Jiang Chen ay umatras ng hakbang-hakbang, at ang nakapalibot na walang laman ay naging bitik. Ang mga bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay may mga bitik din. Si Zhu Gang, na may hawak na dalawang immortal na gintong gulong, si Ganghai ay ganap na naiiba, mula sa kung ano siya ngayon. Ngayon siya ay isang walang takot at walang kapantay na hari ng demonyo. Boom! 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 Sa desperadong pagsingil ni Zhu Gangshi, ang sitwasyon ni Jiang Chen ay naging mas nakakabahala. Kamay na nakakakuha ng bituin. Hindi pa nahuhuli, galit na umungol si Jiang Chen. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga bituin ay patuloy na natipon sa kanyang mga kamay. Hinampos niya ng palad, nakaharang sa nakatatakot na kapangyarihan ng dalawang walang kamatayang gintong gulong. Ang nagliliyab, mga gintong gulong, nakipag-ugnay sa star palm ni Jiang Chen, sumabog ang nakakatakot na gininto ang liwanag. Ang asul na star palm ay mas parang pader, na humaharang sa pag-unlad ni Zhu Gangshi. Gayunpaman, sa oras na ito, ang lakas ng parehong tao ay sukdulan. Ang nakapalibot na kawalan ay patuloy na gumuho, at ang mga bato sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagsimulang masira at gumuho. Ang magma ay patuloy na bumagsak. Ang langit ay gumuho at ang lupa ay gumuho, na parang katapusan na ng mundo. Ang mga mukha ng lahat takot, labis na takot. Sa sandaling ito, lalong nagalit sina Jiang Chen at Zhu Gangshi. Wala ni isa sa kanila ang umatras ng kalahating hakbang. Ang punto ng karayom ay nakaharap sa liwanag. Ang banggaan ng kapangyarihan ng mga bituin at ang kapangyarihan ng pinagmulan ay tulad ng pagkamatay ng mga bituin, ang liwanag ay maliwanag at walang kapantay. Boom! Pagkatapos ng malakas na ingay, nagbago ang kulay ng langit at lupa, damaloy ang magma pabalik, at ang buong Fengyan Ancient Land ay tila gumuho. Malapit nang gumuho ang lugar na ito. Ano ang dapat nating gawin? Likas na ang lahat sa lugar na ito. Huli na ang lahat. Seryoso ang mukha ng lahat ng angkan ng Qingmang at puno ng gulat. Nang talagang nahaharap sila sa kamatayan, everyone's hindi na kalmado ang mukha niya. Kung magpapatuloy ito, lahat ay mamamatay. Sa sandaling mahulog sila sa dagat ng magma, sila ay mapapawi. Alam ni Jiang Chen na kung wala siyang sasabihin, ang mga miyembro ng Qingmang clan, pati na rin si Chen Lu, ay maaaring mawalan ng pag-asa, anuman ang buhay o kamatayan. Hindi inaasahan ni Jiang Chen na mauuwi sa sakuna ang banggaan ng dalawang tao, gumuho ang langit at gumuho ang lupa, at patuloy na gamulong ang magma. Sa oras na ito, natapakan ni Zhu Gang ang gintong gulong at lumundag ng hindi dulang, inagaw sina Qin Shi at Clinton mula sa mga kamay ni Ye Luodi. Hindi rin nagawang iligtas ni Ye Luodi ang kanyang sarili. Walang nag-isip na ito ay tulad ng katapusan ng mundo, at kung mahulog sila dito, sila ay mamamatay ng walang libingan. 5 Elements Luo Formation. Mabilis na kumilos si Jiang Chen, umatras para umaban. Sa oras na ito, mabilis na silang umatras ni Zhu Gangshi. Imposibleng magpatuloy sa pakikipaglaban. Nag-aalala si Jiang Chen na mamatay ang mga miyembro ng Qingmang clan, at para kay Zhu Gangshi, si Qin Shi ang kanyang gabay na ilaw, kaya natural na hindi siya malalagay sa panganib. Habang ang mga nakapalibot na bato at magma ay patuloy na lumulubog, isang malaking piraso ng flint statue ang tumambad sa oras na ito. Noong unang pumasok sina Jiang Chen at Qin Shi, ang kalahati ng rebulto na nakita nila ay gumuho habang ang magma at mga malalaking bato ay patuloy na bumagsak, lababo. Pagkatapos noon, naging isang kompletong estatwa ng humanoid, parang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, sa sandaling ito, ang lahat ng magma ay umatras, at ang lahat ng mga bato ay bumagsak,
na pinupuno ang magma na walang laman sa ilalim ng lupa, ang mga nakapalibot na bato ay naging napakagulo. Gayunpaman, sa sandaling ito, dalawang nakagugulat na mga figure ng bato ang makikitang lumilitaw sa harap ng lahat. Bumaba ang magma at patuloy na bumaba ang temperatura. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lahat, ngunit ngayon ang mga bato sa lupa ay sobrang init, na parang nakaupo sa mga pin at karayom. Muling ginamit ni Jiang Chen ang 5 Elements Luo Formation para iligtas ang lahat. Puno ng emosyon ang kanilang mga puso. Sa kritikal na sandali, binaliwala ni Jiang Chen ang kanyang mga nakaraang sama ng loob. Napahiya sila sa ganoong aksyon. Kailangan nilang parusahan si Jiang Chen noon. Ngayon ay parang hindi nila ito deserve. Kapatid na Jiang Chen, tingnan mo. Sabi ni Chen Lu, na itinuro ang dalawang malalaking estatwa sa harapan nila. Ang dalawang estatwa na iyon ay parang dalawang Diyos, na ginagawa ang mga tao na magkaroon ng gana sa pagsamba. Lolo, sa wakas natagpuan na kita, hahaha. Tuwang-tuwang sabi ni Zhu Gangxi. Sa pagkakataong ito, nang makita ang matayog na lalaking ito, si Zhu Gangxi ay naging labis na nasa sabik. Lolo, nagulat si Jiang Chen. Hinahanap niya ang kanyang lolo. Hindi kaya ang Immortal Golden Wheel ang orihinal na magic weapon ng kanyang lolo? Si Jiang Chen ay labis na nabigla, at ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Kung ito talaga ang nangyari, ito ay magpapaliwanag kung bakit nagawang agawin ni Zhu Gangxi ang Immortal Golden Wheel mula sa kanya ng napakadali, kahit na siya ay gumugol ng 9 na taon upang gawin ito, kaya, maging ang lakas ni Neo at Hu ay hindi napigilan. Ang Heavenly Weapon Divine Curse ay ganap na isang spell para kontrolin ang immortal na gintong gulong, at itong si Zhu Gangxi ay ang inapo nitong God of War. Hindi nakakagulat. Hindi katakataka na labis na nabigla si Qin Shi sa pagkakakilanlan ni Zhu Gang, at pumayag pa siyang maging aso ni Zhu Gang. Lumalabas na nagustuhan niya ang pagkakakilanlan ng kausap. Ilang taon na akong naghahanap ng tahimik. Lolo, sa wakas ay natagpuan na rin kita. Ngayon, walang makakapigil sa akin, kwek-kwek. Sabi ni Zhu Gang sa malalim na boses na may mga mata na parang punyal. Napaka-excited na mga kulay. Tuldok. Master Zhu, sa pagkakataong ito, tiyak na magagawa mong malinaw ang mga ulap at sisikat ang buwan. Huwag kang mag-alala, kasama ako rito, tiyak na ililigtas kita sa mga pasikot-sikot. Hanggat mailigtas ni Master Zhu ang aking buhay. Sabi ni Qin Shi habang nakatingin sa mukha niya. Tuldok, huwag kang mag-alala, basta't masunurin ka at tapat mong gawin ang mga bagay-bagay para sa akin, hindi kita pakikitunguhan ng masama. Malamig na sabi ni Zhu Gangxi. Si Mr. Zhu po. Sabi ni Qin Shi sa mahinang boses. Ito ang teritoryo ng pamilya ko Zhu. Kung may gustong makipag-away sa akin, kailangan nilang makita kung gaano katimbang. Sa harap ng pamilya ko, walang makakaupo sa ulo ko at tae. Parang pana ang tingin niya. Direktang itinuro si Jiang Chen na may implikasyon na lalabanan niya si Jiang Chen hanggang kamatayan. Sa baba doon, may isang kuweba sa hindi kalayuan, doon. Mr. Zhu. Itinuro ni Qin Shi ang harapan. Sa ilalim ng dalawang higanting estatwa, mayroong isang nakatagong kuweba. Sa pasukan ng kuweba, may mga apoy pa rin na sumisikat, ngunit sa kabutihang palad, pagkatapos ng pag-urong ng magma, bilang mga Stellar Masters, nakayanan nila ang nakakatakot na alon ng init ng apoy. Si Zhu Gangyi ay tumingin ng malapitan, at sigurado, sa pagitan ng dalawang higanteng estatwa, mayroong isang napakatagong kuweba sa pagitan ng mga binti. Kung hindi mo titingnang mabuti, hindi mo ito makikita, ngunit nakikita ito ni Qin Shi sa isang sulyap. Talagang napaka-espesyal nito, higit sa karaniwan. Walang pakialam si Zhu Gangxi kay Jiang Chen at sa iba pa, at dumiretso siya sa kuweba, dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang tao. Sa dalawang immortal na gintong gulong sa kamay, si Zhu Gangxi ay walang takot sa sinuman, hanggat natagpuan niya ang legacy ng kanyang lolo, kahit na ang isang nebula level na powerhouse ay kailangang gumawa ng paraan para sa kanyang sarili. Mabilis na nawala si Zhu Gangxi, kaya naging maingat ang mga tao sa angkan ng Qingmang. Pagkatapos ng ilang pag-ikot ng buhay at kamatayan, nag-alinlangan sila. Lahat, ang mga handang sumunod sa mga ninuno ni Jiang Chen, tumayo. Ang mga ayaw ay maaaring bumalik ngayon. Sabi ni Yeloudi, na nakatayo sa tabi ni Jiang Chen.
Maraming tao ang nagkatinginan, hindi alam kung ano ang gagawin, ngunit karamihan sa mga tao ay piniling sundan ng pinuno ng clan na si Yeloudi at tumayo sa likod ng mga ninuno ni Jiang Chen. Sa huli, lahat ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Dapat tayong mabuhay ng magkasama at mamatay ng magkasama. Ano ang ating kinatatakutan? Ipaglalaban natin ang ating mga inapo. Panipi. Ibig sabihin, paano natin hahayaan ang ninuno na si Jiang Chen na dalhin ang lahat ng mag-isa? Hindi tayo dapat. Halika, sumunod ka sa amin. Ang bilis ng takbo ni Ancestor Jiang Chen, pumatay. Ang bawat isa ay may parehong galit. Alam na nila kung sino ang kanilang gulugod. Hanggat narito si Ancestor Jiang Chen, maaari silang maging matatag tulad ng Mount Tai. Isumpa mong sundan ang mga ninuno ni Jiang Chen hanggang sa kamatayan. Huwag na huwag kang Atris. Umuungal si Diluo, hindi kumikibo. Magaling, ito ang pag-asa ng ating angka ng Qingmang, hahaha. Tara, sundan natin si Ancestor Jiang Chen at huwag na huwag kang Atris. Tuwang-tuwang sabi ni Yeloudi. Sa pagkakataong ito, hindi na nila pinansin ang tagumpay. It doesn't matter life or death. Even I can't guarantee it. You guys, just take care of yourself. Pagkatapos magsalita ni Jiang Chen, tumalikod siya at mabilis na hinabol si Zhu Gangxi at ang iba pa. Sa kuweba, tila walang katapusan ng parehong mahiwagang kapangyarihan ang umakit kay Jiang Chen. Bukod dito, si Jiang Chen ay puno rin ng pagdududa. Gusto niyang makita kung sino itong Zhu Gangxiang. Ang naglalagablab na kuweba ng apoy, sa ilalim ng lupa, ay nababalot ng magma. Kung hindi dahil sa buhay at kamatayang labanan ni Jiang Chen at Zhu Gangxi, na yumanig sa mundo, hindi sana nangyari ang ganitong sitwasyon ngayon. Lahat ay kalooban ng Diyos. Habang nakatingin si Jiang Chen sa Flame Cave, malamang ay may naiwan si Senior Longfuto sa kanyang harapan. Imposibleng umalis siya ng ganoon lang. Kung para sa kaligtasan ng Qingmang clan, baka si Jiang Chen, di mag-alinlangan, ngunit ngayon ay gusto din nilang malaman at alisin ang kanilang sumpa, kaya hindi sila nagawang itaboy ni Jiang Chen. Bagamat mayroon lamang 4 na star level na 9 heavens, kung sila ay magsasama-sama, sila ay magiging isang malaking puwersa. Ngayon, sumuko na sila sa buhay at kamatayan, at handang ituring ang kamatayan bilang tahanan. Kung itataboy niya ang mga taong ito ay talagang magpapalungkot at desperado sa kanila. Sa nakikitang napakaraming kasama at mga kapatid ang nalugmok, may isip ang kanilang kalooban, para sa pagpapatuloy ng karera, at alang-alang sa pagiging bayaning minana ng panahon, isinantibi nila ang buhay at kamatayan. Naglakad si Jiang Chen sa unahan, sinundan ng malapitan ng mga kapatid ng angkan ng Qingmang. Pagkatapos na makapasok sa mainit na kuweba, maging si Jiang Chen ay hindi inaasahan na bigla itong lalamag. Bumaba bigla ang temperatura, at nakahinga ng maluwag ang lahat. Wow! Ang astig, sobrang comfortable. Panipi. Tama nga, muntik na akong luto nito. Nakakakilig. Panipi-panipi. Saan ba ang lugar na ito? Bakit ang cool? Ang labas ay nasa ilalim ng magma. Bagamat tumatagos ang magma, ngayong nasa ilalim na tayo ng lupa, hindi na ganoon kainit, pero masyado bang malamig dito? Ang loob at labas ng kuwebang ito ay ganap na dalawang hindi maisip na rehiyon. Hindi ba masyadong malaki ang puwang? Can't help but look around. Talagang nakakagulat ang kapaligiran dito. Ngunit para kay Jiang Chen, nakaramdam siya ng nakakatakot na aura na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Kahit na sobrang cool dito, pakiramdam niya ay parang may isang mata na nakatingin sa kanya, hindi, parang may 10,000 mata ang nakatingin sa kanya, yung feeling na tinitiktikan, ang cool talaga ng paligid niya. Sobra. Si Jiang Chen ang unang nagpasa ng bigat, at ang nakita niya ay 9 na tulay. Anong uri ng tulay ito? Bakit napakarami? At ang bawat tulay ay tila naiiba. Panipi. Pinilang ni Chenlo at nalaman niyang may 9 na tulay sa kabuuan, at tila may ulo ng hayop sa ulo ng bawat tulay, ngunit hindi niya nakita wala akong nakikitang anumang mga pahiwatig tungkol sa 9 na tulay na ito. Chief Ye, may mga pahiwatig ba tungkol sa 9 na tulay na ito? Sumimangot din si Jiang Chen at tumingin kay Yeloudi. Ang 9 na tulay na ito ay hindi simple. May 9 na kulay. Bagamat medyo matangkad ang mga ito, ngunit ito ay puno ng misteryo,
at hindi niya alam kung ano ang gagawin ng ilang sandali. Sa ngayon, ang siyam na tulay at ang siyam na ulo ng hayop ay tila kumakatawan sa siyam na tao, na may siyam na kahulugan na hindi maisip. Si Zhu Gangxie, Qin Shi at iba pa ay nawala rin ng walang bakas. Mas naging emosyonal si Jiang Chen, saan napunta ang tatlong taong ito? Siyam na tulay, saan sila pupunta? Ito dapat ang maalamat na Jiekdayan Bridge. Nakita ko ito sa mga sinaunang aklat. Ito ang kasaysayan ng pinagmulan ng ating buong sibilisasyong planeta ng Kuimo. Ayon sa alamat, ito ay isang tulay na nakatuon sa kataas-taasang Diyos. Ang tulay ng Kuayan ay sumisimbolo sa siyam na Diyos, sa ulo ng bawat tulay. May ulo ng hayop na kumakatawan sa kanikanyang simbolo, na napakahiwaga. Panipi. Sabi ni Yeloudi sa malalim na boses. Sinasabi na ang Jiekdayan Bridge ay napakasama. Kapag nagkamali ka, maaari kang mahulog sa reincarnation at hindi na makalabas. Ang siyam na tulay ay siyam na reinkarnasyon. Minsan kung tayo ay maliligaw, ang mga kahihinatnan ay maaaring hindi maisip ng sinuman, ngunit ito ay mga alamat lamang, at hindi ko ma-verify ang mga ito. Nakatala lamang ang mga ito sa mga sinaunang aklat, at hindi ko matiyak kung saan tayo dapat pumunta. Panipi. Tumingin si Yeloudi kay Ancestor Jiang Chen, puno ng kawalan ng magawa. Hindi niya inaasahan na talagang lilito ang maalamat na Nine-Bendayan Bridge, at bahagyang naiintindihan niya kung saan at kung ano talaga ang haantong sa siyam na tulay na ito. Walang sino man, makatitiyak tungkol dito. Tumingin si Jiang Chen sa paligid at nakita niya na ang siyam na tulay na ito ay napakahaba at hindi makikita hanggang dulo. Tinatayang nakaakyat na si Zhu Gangxie at ang iba pa sa tulay, at sa ilalim ng tulay, lahat ay itim na itim, at wala silang makitang anuman. Hawak ni Jiang Chen ang isang makinang na perlas sa kanyang kamay at inihagis ito sa ilalim ng tulay. Ang liwanag ng makinang na perlas ay agad na nawala, at walang tunog na maririnig. Hindi nila makita ang dilim sa ilalim ng tulay. Nawawala. Gayunpaman, naramdaman ni Jiang Chen na tila may isang higanteng hayop na nilalamon ang langit sa ilalim ng tulay. Ang makinang na perlas ay tila hindi lumubog sa kailaliman, ngunit nilamon ng isang tao. Lahat nalilito din. Tuldok. Ngayong sinunod na nila ang pangunguna ni Jiang Chen, tiyak na hindi na sila makukontento sa kontrol ng langit gaya ng dati. Nag-isip sandali si Jiang Chen. Dahil hindi alam ng Jiekdayan Bridge kung anong uri ito ng kalsada, hindi siya makapili kung aling daan. Ang isa ay ang tunay na daan. Isa lamang sa siyam na daan ang patungo sa kabilang baybayin. Ang iba pang 8 tulay ay pawang walang katapusang kailaliman at muling pagkakatawang tao. Panipi. Itinuon ni Yeloudi ang lahat ng kanyang inaasahan kay Jiang Chen. Alam din ni Jiang Chen na malayo pa ang mararating niya sa pagkakataong ito at inaako niya ang misyon ng lahat. Ulo ng dragon, ulo ng ahas, ulo ng kabayo, ulo ng tigre, ulo ng agila, ulo ng lobo, isda ulo ng leopard, ulo ng baka. Panipi. Pamulong si Jiang Chen na walang pattern na dapat sundin para sa siyam na ulo ng hayop na ito, at wala siyang ideya kung bakit sila lumitaw sa Jiekdayan Bridge. Kung tutuusin, siya ay isang hakbang na masyadong mabagal at hinayaan ang Qin Shi sila ay tumakas muna. Itong Qin dapat alam ni Qi kung paano pumunta, ngunit hindi naglakas loob si Jiang Chen na gawin ito ng padalos-dalos. Kung siya ay mabaigo, maaari siyang mabaigo at mamatay ng walang libingan. Ibig sabihin, daan-daang kaluluwa ang susunod sa kanya sa kapahamakan. Dapat siyang mag-ingat. Kung ang walang kamatayang gintong gulong na ito ay simbolo ng Diyos na ito, kung gayon ang 3 paa na gintong uwak ay isang ibon, pagkatapos ay sumakay sa Yingzhou Bridge. Si Jiang Chen ay humakbang pasulong at humakbang papunta sa Yingzhou Bridge. Wala siyang pagpipilian. Ito ay oras na para makipaglaban, at ang Yingzhou Bridge na ito ang huling pagpipilian ni Jiang Chen. Natatakot ka ba? Napatingin si Jiang Chen kay Chenlo at hiniling na sundan siya sa buong mundo. Medyo naagrabyado nga siya. Sa orihinal, sinamahan niya ito para hanapin ang kanyang anak, ngunit sa pagkakataong ito sa kanilang paglalakbay sa Kaimixing, ang kanilang krisis ay nangyari. Noon pa man, hindi pa ito nasesira. Pupunta pa rin sila sa lupang ninuno ng pamilya Chen. Walang limitasyon ang mga nagawa ni Chen Lu sa hinaharap, ngunit sa oras na ito,
sinundan niya si Jiang Chen sa buhay at kamatayan, ganap na binaliwala ang buhay at kamatayan. Maaari siyang maging mas malakas, at maaari siyang maging mas kalmado, unti-unting lumaki sa lupang ninuno ng pamilya Chen, ngunit pinili nila ang landas na walang balikan kasama si Jiang Chen. Ang puso ni Jiang Chen ay puno ng tapang. Si Chen Luo ay hindi kailanman nagreklamo, ni hindi siya natatakot sa buhay o kamatayan. Siya ang kanyang kalasag upang protektahan siya mula sa hangin at ulan. Palagi niya itong hinarap ng nakangiti at sinusundan siya ng malapitan. Sa tabi, huwag kang matakot. Kasama si kapatid na Jiang Chen, kahit na mamamatay ka, mamamatay ka ng maayos. Nagkibit balikat si Chen Lu, ngunit may walang kapantay na determinasyon sa mapaglarong mukha nito, at isang hindi matitinag na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Let's go! Si Jiang Chen ay humakbang pasulong at dumiretso sa Yingzhou Bridge. Lahat, mangyaring mag-ingat at huwag pigilan ang mga ninuno ni Jiang Chen. Pulong ni Ye Luodi. Si Jiang Chen ang nanguna at hindi niya hinayaang tuklasin muna ng Qingmang clan ang daan. Pinatunayan nito na hindi sila tinuturing ng mga ninuno ni Jiang Chen bilang as, kanyan kumpay, gusto ko talagang tulungan silang malutas ang sinumpa na bangungot. Si Jiang Chen ay naglalakad sa unahan. Ang Yingzhou Bridge sa kanyang harapan ay tumataas at bumababa. Ang bridge deck ay hindi malawak, 2 metro lamang, ngunit ito ay napakalakas. Ito ay tumaas at bumaba, na may mga guardrail sa magkabilang gilid. Ang mga guardrail ay tulad ng isang serye ng ang tulay ng ulo ng agila na may mga balahibo ay tulad ng isang agila na malapit ng mag-alis anumang oras, ikakalat ang kanyang mga pakpak at pumailang lang. Malabo ang harapan, at itim ang paligid. Ang bridge deck ay orihinal na ilang metro lang ang layo, ngunit sa sandaling ito, hindi malinaw na nakikita ni Jiang Chen ang 2 tulay sa tabi nito. Ito ay ganap na napalitan ng kadiliman. Oo. Sunod-sunod na mga ketekut-takot na tawag ang lumutang sa batong tulay. Lahat ng tao sa paligid nila ay maingat at nagkatinginan, hindi alam ang nangyayari. Nagdilim ang mukha ni Jiang Chen. Ang boses ay tila isang tawag mula pa noong unang panahon. Gusto niyang hanapin ang pinanggalingan ng boses, ngunit nalaman niyang ang kanyang tunay na kaluluwa ay hindi maaaring makalusot o kumalat. Sa radius na 10 metro, sa abot ng mata, bukod sa kaguluhan sa harapan, may kadiliman sa paligid. Dahan-daang naglakad si Jiang Chen pasulong. Bagamat walang gumagalaw, palagi siyang nakakaramdam ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Anong problema, kapatid na Jiang Chen? Nakita rin ni Chen Luo ang pagkalito sa mga mata ni Jiang Chen. Sa palagay ko ay maaaring nagkamali tayo. Umiling si Jiang Chen, ngunit hindi siya sigurado. Walang lingon likod ng ibukan niya ang kanyang busog, kaya hakbang-hakbang lang ang hakbang niya. Sa oras na ito, nakita ni Jiang Chen ang isang agila na biglang lumilipad sa ibabaw ng tulay. Ang agila ay napakalaki. Nagpapakapa ang kanyang mga pakpak, at ang kanyang mga mata ay parang mga sulo, na parabang nilalamon nito ang mundo, na nagpang-inig sa mga tao. Sa isang iglap, dumating ang agila. Sumuntok si Jiang Chen at dumiretso sa agila. Kung siya ay umatras, ang angkan ng Qingmang ay masasaktan. Dahil siya na ang nangunguna, ang kanyang tungkulin bilang taliba ay kay Zhu. Huwag kang atras pababa. Bang! 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 Isang suntok ang tumama sa katawan ng agila, at ang agila ay sumigaw, umaatungal na parang kulog. Ang nakausli nitong mga mata ay sisibog na, at ang mga kuko nito ay direktang sinunggaban si Jiang Chen. Napakadelikado ng eksena. Anong hayop? 5 Elements Finger. Inilabas ni Jiang Chen ang kanyang daliri, at ang hangin at kulog ay gamulong, at direktang nakipag-away siya sa agila. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inilabas niya ang kanyang daliri at agad na tinusok ang anino ng agila. Nang mawala ang usok, nakahinga ng maluwag ang lahat, kanina lang ay ikinapaypay ng agila ang kanyang mga pakpak, na nagdulot ng labis na presyon sa kanila. Si Jiang Chen ay nasa isang isip. Sa kanyang opinyon, ang agila na biglang lumitaw sa oras na ito ay isang dahil sa Jiekdayan Bridge. Malamang na isang pagkakamali para sa kanya ang paglalakad sa Eagle Head Bridge, ngunit ngayon siya ay mayroon na walang paraan kundi ang patuloy na sumulong. Ang agila na ito ay labis na nanlumo kay Jiang Chen, dahil nang siya ay nagpasya na magpatuloy sa paglalakad, nakita niyang muli ang isa pang agila na lumilipad patungo sa kanya.
Pagkatapos maglakad ng 12-dosenang hakbang, nakasalubong nila ang pangalawang agila. Anong nangyayari? Saan nanggaling ang agila na ito? Tama, bakit masama ang pakiramdam ko? Natatakot ako na ang agila na ito ay may lahat ng lakas. Ang lakas ng labanan sa tuktok ng antas ng bituin. Tama, mabuti na lang at malakas ang ninuno ni Jiang Chen. Panipi-panipi. Ang lahat ay hindi makapaniwala, at si Jiang Chen ay hindi nagpakita ng kahinaan. Muli niya itong sinuntok ng pangalawang suntok, napakalakas. Bang! Bumagsak muli ang agila at nawala sa kulay abong kawalan. Sumimangot din si Jiang Chen, ang dalawang agila na ito ay tila na magkapareho, ngunit magkaiba sila ng damdamin. Hindi inaasahan ni Jiang Chen na ang pangalawang agila na ito ay magiging walang takot sa kamatayan. Saan nanggaling ang agila na ito? Sa katunayan, ito ay isang misteryo. Ituloy mo. Tuldok. Panipi. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses. Kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, muli silang naglakad ng 12-dosenang hakbang. Sa pagkakataong ito, muling lumitaw ang ikatlong agila. Lubhang malungkot ang mukha ni Jiang Chen. Bakit hindi pa tapos ang lalaking ito? Ang pangatlong. Sinuntok niya at pinasabog muli ang agila. Hindi komportable si Jiang Chen sa kanyang puso. Kung magpapatuloy ito, tila umiikot siya. Bagamat tuwid at ganap na naiiba ang tulay, sinusuntok pa rin niya ang bawat oras, ang mga mata sa bawat agila ay iba-iba. Paano pa ito umiikot sa mga bilog? Mukhang balisa ang lahat, bagamat ayaw nilang aminin, hindi may kakaila na talagang kasali sila sa maze at hindi nila maalis ang kanilang mga sarili. Ang agila na ito ay ganap na isang threshold, at nilagpasan nila ito anuman ang mangyari. Formation ba yun? Panipi. Matagal na nag-isip si Jiang Chen at nalaman niyang hinanap niya ang lahat ng nakapalibot na espasyo, ngunit wala siyang makitang bakas ng porma sayon. Siguradong hindi ito isang porma sayon. Ngunit bakit sila naligaw? Iba-iba ang agila na nakikita ni Jiang Chen sa bawat pagkakataon. Napatunayan ng mga katotohanan na sa kanyang mga mata, hindi man lang siya nabighani, ngunit masyadong mahaba ang tulay. Isa rin itong paliwanag, ngunit ano nga ba ito? Ngayon ay nahulog na siya sa isang walang katapusang loop. Bawat ilang dosenang hakbang, isang agila ang lilito at susugod sa kanila. Paulit-ulit silang pinapatay, lilito ng paulit-ulit, hindi nagbabago sa mahabang panahon. Brother Jiang Chen, hindi ba tayo nakulong sa isang uri ng espasyo? Namutla ang magandang mukha ni Chen Luo, at labis din siyang nag-aalala. Kung ang kanilang kasalukuyang espasyo ay walang hanggan, mas malaki ito kaysa sa formation. Mas nakakatakot. Narinig ko na ang ilang napakalakas na sinaunang kapangyarihan ay maaaring lumikha ng kanilang sariling espasyo. Kung gayon, maaari nilang gamitin ang puwang na nilikha nila para sa kanilang sariling paggamit, na ginagawang imposible para sa mga tao na makilala. Kung magpapatuloy ito, sila ay papatayin ng buhay, nakulong sa loob, madaling makapasok, ngunit mahirap lumabas, ngunit ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Si Chen Luo ay hindi mapakali, lumingon-lingon sa paligid, pakiramdam niya ay nasa kulungan sila, at ito ay malayo sa pagiging simple gaya ng dati. Sa katunayan, narinig ko rin na sa mga sinaunang aklat ng mga ninuno ng ating angkan ng Qingmang, na itala na ang ilang dakilang kapangyarihan ay lumikha ng mundo at bumuo ng sarili nilang mundo. Ito ang kanilang pinakamalaking paraan. Mababago nila ang mundo at baguhin ang mundo. Ginagawang imposible ng anino na makatakas. Hindi naman talaga tayo nakulong sa kaharian ng mga makapangyarihang tao gaya ng sinabi ni Miss Chen, di ba? Maingat na sabi ni Yeloudi, kahit na ito ay haka-haka lamang, ngunit hindi may kakaila na itong disdes hindi imposible ang posibilidad. Nag-isip si Jiang Chen, at ang kanyang puso ay naging mas solemn na. Kung mayroon talagang isang makapangyarihang tao na makakabuo ng sarili niyang mundo at mag-uugnay sa Jiekdain Bridge, kung gayon sila ay nakulong sa self-contained na kaharian at mamamatay lamang. Isa, ang mga salita ni Yeloudi at Chen Lu ay nagpatahimik sa lahat ng naruroon. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi sila nagdulot ng gulo para kay Jiang Chen, ngunit piniling maghintay ng tahimik. Handa silang piliin na maniwala kay Jiang Chen. Ito lang ang kanilang pagkakataon. Wala silang ibang pagpipilian, kaya't maaari lamang nilang ibigay ang lahat ng kanilang pag-asa kay Jiang Chen.
Sa ganitong paraan, maaari nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay at mabuhay. Nag-isip si Jiang Chen at tumingin sa malayo. Hindi niya alam kung ang lugar na ito ay may sariling mundo, ngunit siya ngayon ay nakulong sa isang walang katapusang loop at kailangang humanap ng paraan para masira ang Formasayon. Bagamat hindi ito isang formation, ito ay nakulong sa loob nito, kahit na hindi sila mamatay. Kung ang cycle ay magpapatuloy, ano ang pagkakaiba sa pagitan nila at patay? Hindi ko alam kung paano lumakad sina Qin Shi at Zhu Gangxi. Siguro pinili nila ang tamang landas. Si Jiang Chen ay palaging nag-aalala tungkol sa Yingshuo Bridge na ito. Kung hindi mo ito susubukan, paano mo malalaman na hindi ito gagana? Bahagyang ngumiti si Jiang Chen. Kahit kailan, napakatahimik niya. Kahit na bumagsak ang langit, ano ang mangyayari? Ngunit ngayon ay maaari lamang umasa si Jiang Chen sa kanyang sarili. Itim na hari, gumising ka. Sigaw ni Jiang Chen sa kanyang isipan, Jin Aisang ang itim na hari. Sa sandaling ito, ang lakas ng itim na hari ay umabot na sa kalahating antas ng nebula, na ikinagulat ni Jiang Chen. Walang hamog sa bundok, at ang Black King ay nagsasanay ng mas mahusay kaysa dati sa Pagoda Palace. Alam mo ba ang tungkol sa Jiekdayan Bridge? O ito ba ay sariling lupain? Tanong ni Jiang Chen. Nine-curved Dayan Bridge. Master, bakit ka nandito? Nagulat at hindi makapaniwala ang Black King. Alam mo ba talaga? Tuwang-tuwa si Jiang Chen. Hindi niya akalain na may alam pala talaga ang Black King tungkol sa Jiekdayan Bridge. Parang mali ang nahanap niya. Sinundan niya si Senior Longfo Tu noon at si Black King pa rin, napakalakas, well-informed, kailangang humingi ng payo si Jiang Chen sa Black King para sa maraming bagay. Medyo nanlumo si Jiang Chen. Siguro sa simula pa lang ay Jin Aisang na niya ang natutulog na Black King. Kung ganoon, baka nakaiwas siya sa ilang mga pasikot-sikot. Nine-curved Dayan Bridge is the realm of hell among the 10 halls of hell. Noong nasa Changqi Star kami, nakatagpo namin ang isa sa Hell Hells, si King Taishan. Muntik nang lamunin ni King Taishan ang may-ari. Buti na lang at the last sandali, ang pagkatalo ay naging tagumpay. Ang Nine-curved Dayan Bridge ay siyam na ganap na magkakaibang tulay. Ito rin ang kaharian ng bawat impyerno at yama. Ito ay lubhang mapanganib. Ito ay nahahati sa ulo ng dragon, ulo ng ahas, at ulo ng kabayo. Ang ulo ng tigre, ulo ng agila, ulo ng lobo, ulo ng isda, ulo ng leopardo, ulo ng baka. Bawat isa ay kumakatawan sa isang emperador ng yama. Sabi ng Black King na salita sa bawat salita. Ang 10 palasyo ng yama, bakit siyam na tulay lang? Kumunot ang noo ni Jiang Chen at nalilitong sinabi. Ang 10 palasyo ng yama, ang pinakamalaking haring Qinguang, ay nagbabantay sa pintuan ng impyerno sa walang hanggang mundo. Siyam ay iginagalang, kaya ang kaharian ni Haring Qinguang ay wala sa kanila, ngunit ang Jiekdayan Bridge ay ang pagsasanib ng siyam. Mga emperador ng yama, ang mga tulay ng mga kaharian sa ibaba, ang siyam na mga tulay, ay humahantong sa siyam na kaharian na pag-aari nila. Ito rin ay masasabing susi sa pintuan ng impyerno. Ang tulay ng Jiekdayan ay may mga pagpapala ng siyam na emperador ng yama. Ito ay napaka-nakakatakot at hindi maaaring kunin ng mga taong wala sa antas ng imperyal. Mataimtim na sinabi ng itim na hari. Master, kung tama ang hula ko, baka nagkamali ka sa pagpasok. Jiekdayan Bridge, tama ba? Panipi. Tama ang hula mo, kakapasok ko lang sa Jiekdayan Bridge. Ngayon nalaman ko na nahulog ako sa isang walang katapusan na loop at wala akong mahanap na daan palabas. Kaya dahil sa desperasyon, tinanong kita kung alam mo ang mga detalye ng Jiekdayan Bridge. Alam mo ba kung paano lumabas? Panipi. Mukhang mapait si Jiang Chen. Ang Nine-band Dayan Bridge ay isang espasyo, ngunit ito rin ay siyam na spatial realms. Bawat Yama Emperor ay may 9-band Dayan Bridge, ngunit para sa bawat 9-band Dayan Bridge, sila lang ang tulay na kinokontrol ng bawat isa ay ang nag-uugnay, at ang iba ay patay na lahat. Kapag nakapasok na sila rito, mahuhulog sila sa krisis ng walang hanggang kaharian, isang makitid na pagtakas mula sa kamatayan. Panipi. Sabi ng Black King sa malalim na boses. Si Senior Longfo Tu siguro ay nasa Kuimo planet noon.
Ito ay dahil nandoon ang kanyang mga yapak sa Kuimo planet kaya gusto kong hanapin ang mga bakas ng Senior Longfu 2. Maaaring mayroong isang stellar core dito, marahil. Sabi ni Jiang Chen. Panipi. Kui Mokseng, nasa lupain ka ba ng mga Diyos? Panipi. Lalong naging solemn na ang boses ng Black King. The Land of Gods. Bakit mo nasasabi yan? Panipi. Naguguluhan si Jiang Chen. Noon, ang matandang master ay nakaranas ng 2 labanan dito. Ang labanan sa pagitan ng 3 napakalakas na lalaki ay nagulat sa buong planeta, kaya ang lugar na ito ay tinawag na Land of the Gods. Dahil ang lugar na ito ay dating sinaunang lugar ng labanan ng mga Diyos. Panipi. Ang mga salita ng itim na hari ay kasabay ng mga sinaunang makasaysayang aklat na alam ni Yeluodi. Tila ang lahat ng ito ay matutuntun. Naroon din si Zhu Li, ang wheel-turning king. Sa 10 palasyo ng Yama, isa sa 9 na pinakamataas na nilalang, nagsanib puwersa siya upang labanan ang kanyang Panginoon, at nagsimula ang labanan ng mga Diyos. Sa huli, bumagsak ang langit at gumuho ang lupa, halos naging sanhi ng pagsabog ng buong planeta ng Kuimo. Gayunpaman, wala akong masyadong alam sa kasaysayang ito, ngunit dapat dito ay may kakaibang kayamanan, kung hindi, paano magiging posible para sa 3 eksperto sa antas ng emperador na lumaban hanggang kamatayan? Panipi. Seryoso ang boses ng Black King. Tahimik na tumango si Jiang Chen, wheel-turning King Zhu Li. Ang immortal Golden Wheel ba ay kayamanan ni Zhu Li? At si Zhu Gangshi ay ang inapo ni Zhu Li. Sa ganitong paraan, tila na ipaliwanag na kaya niyang i-chant ang incantation para himukin ang walang kamatayang gintong gulong. Biglang napagtanto ni Jiang Chen na ang takot ni Qin Shi kay Zhu Li ay malamang na nagmula dito. Si Zhu Li, na kumokontrol sa walang kamatayang gintong gulong, ay talagang kinailangan na iwasan ang kanyang matalas na gilid maging ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang walang katulad na imperial na sandata. Guro, ang Jiet Dayan Bridge ay hindi na kasing lakas ng dati, dahil bumagsak na ang hari ng mga gulong. Ang Jiet Dayan Bridge ay ang gateway sa 9 na kaharian, ngunit hindi na ito kapaki-pakinabang ngayon. Kung gusto mo hindi imposible ang pagtakas. Ano ang dapat kong sabihin? Nakaramdam ng kasiyahan si Jiang Chen. Sa oras na ito, inilagay din ni Jiang Chen ang lahat ng kanyang pag-asa sa Black King. Ang asensya ng Jiet Dayan Bridge ay ang pagsasanib ng 9 na magkakaibang kaharian. Ang 10 palasyo ng Yama ay kumokontrol sa Jiet Dayan Bridge, ngunit hindi sila pareho sa isa't isa. Ang Jiet Dayan Bridge ay ang pinakamalaking. Ang pagbabago ay ang bawat kaharian ay ganap na naiiba. Ngunit ang tulay lamang na kinokontrol ng Natal Emperor ang tulay na tunay na maaaring umantong sa liblib na mundo. Ito rin ang Naihei Bridge. Bawat Yama Emperor ay kumokontrol sa isang Naihei Bridge. Ang tulay na ito ay kontrolado na ngayon ni Wheelrunner Zhu Li, kaya hanggat habang binabagtas mo ang kasalukuyang Yingshou Bridge at narating ang Naihei Bridge ni Wheelrunner King Zhu Li, makakalabas ka. Ngunit kung gusto mong makapasok sa ibang kaharian, tila hindi ito ganoon kasimple. Ang boses ng itim na hari ay naging mas maliit at mas maliit. Gayunpaman, nakahinga ng maluwag si Jiang Chen sa kanyang puso. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa iyong sarili at sa iyong kaaway maaari kang magwagi sa bawat laban. Hindi bababa sa ngayon ay hindi na siya kailangang maging tulad ng isang langaw na walang ulo, kahit na hindi alam kung nasaan siya, at hindi may pikit ang kanyang mga mata hanggang sa siya ay mamatay. Dear, click in and give a good review. The higher the score, the fast the update. Ang mga nagbigay daw sa New BQG ng perfect score sa huli ay nakahanap ng magandang asawa. Ang 9 na kaharian ay pinag-isa, ngunit sila ay independyente sa isa't isa. Ang 9-curved Dayan Bridge ay talagang nakakatakot. Ang tunay na nakakatakot ay ang 9 na Emperor Realm Expert, hindi, ito ay dapat sabihin na 10 bulwagan ng Yama. Gayunpaman, alam ni Jiang Chen na patay na si Haring Taishan, at ang kanyang kaluluwa ay nabura na niya, at tuluyang nilamon. At ang Wheel King na ito na si Zhu Li ay dapat napatay na rin. Kung hindi, paano magkakaroon ng kanyang apo, nakuha ang walang kamatayang gintong gulong. At ang Beacon Smoke Land na ito ay dapat ang Battlefield of the Gods na binanggit ng Black King. Sa life and death battle noon, walang nakakaalam kung sila ay mamamatay o mabubuhay,
ngunit ayon sa alamat, lahat sila ay patay, umalis, sa likod ng isang misteryosong lugar tulad ng Beaconsmoke Ancient Land. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay natuklasan na ito. Tila napakahirap para kay Senior Longfu Tu na tumakas ng mag-isa mula sa Kaimixing. Hindi siya pinatay kasama ang kataas-taasang Diyos ng digmaan at Emperador Yama sa 10 palasyo ng Yama. Itinuring itong isang pagpapala at isang dakilang kapalaran. Ngunit ano nangyari dito sa huli? Natatakot ako na hindi alam. Ang malaking rebeltong bato noon ay malamang na ang hitsura ni Zhu Li, ang hari ng Chakravartin, at sa sandaling ito, halatang hinahanap ni Zhu Gangxi ang kayamanan. Tinawag niya itong hinahanap ang kanyang mga ninuno, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kayamanan. Bagamat ang hari ng Chakravartin Zhu Li ay matagal nang pumanaw sa mundong ito, ang Nine-Bend Dian Bridge ay hindi na madaling masira ng kanyang sarili ngayon. Siyam na magkakaibang kaharian ay magkakaugnay upang bumuo ng isang maze, at mayroong isang makitid na pagtakas mula sa kamatayan. Hindi lahat ay kayang kontrolin ang sitwasyon. Si Jiang Chen ngayon ay nagdadala ng pag-asa ng lahat, at maaari siyang mamatay mula rito anumang oras. Bagamat alam niya ang gagawin sa 9th level realm at alam niya ang misteryo ng 9-curved Dian Bridge, ang pagtawid dito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Alam na alam din ng Black King na ang makapangyarihang Emperor Realm ay nasa isang sariling liga, mundo, wala silang paraan. Master, sigurado ka ba? Tanong ni Black King. Sigurado ako, tulala na sabi ni Jiang Chen, ngunit sa oras na ito, isang hakbang lang ang magagawa niya sa bawat pagkakataon. Ang isang makapangyarihang tao sa Imperial Realm ay isang kaharian para sa kanyang sarili. Hindi niya dapat naabot ang kaharian ng Eternal Lord, ngunit iyon ay nakakatakot din. Hindi bababa sa wala akong kakayahang magbukas ng mga bagong horizon. Sabi ni Jiang Chen sa sarili. Guro, narinig ko ang sinabi ng matandang master na kung gusto mong buksan ang sarili mong mundo, kailangan mo munang maabot ang antas ng isang Emperor-level strongman, at pangalawa, kailangan mong magkaroon ng sapat na lakas ng pag-iisip para gamitin ang iyong sariling lakas at kakayahan. Upang magbukas ng mga bagong abot-tanaw, para masubukan mo ito gamit ang iyong mental na kapangyarihan, at ang iyong natal star soul ay maaaring makahanap ng ilang mga pahiwatig. Ang itim na hari ay wala ring magawa, wala siyang paraan upang matulungan ang kanyang Panginoon, at iyon ay lahat ng alam niya. Hayaan mo akong subukan. Tumango si Jiang Chen. Sa oras na ito, nilalagay lang niya ang kanyang pag-asa sa sarili niyang star soul. Ang natal star soul ni Jiang Chen ay nakatagpo na ngayon ng bottleneck. Talagang hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sa kanyang sariling natal star soul, halos kasing hirap ng pag-akyat sa langit na sirain ang pinto ng kaharian at magbukas ng daan labas. Pero sa sobrang daming naghihintay sa kanya ng tahimik, wala siyang choice kundi subukan ito. Ancestor Jiang Chen, ano ang dapat nating gawin? Si Yellow Udi ay labis na nababalisa, ngunit alam niyang walang silbi ang pagkabalisa. Depende pa rin ito sa kung ano ang ninuno na si Jiang Chen. Paano ito gagawin? Ang mga pag-uusap sa pagitan ni Jiang Chen at He Wang ay ipinaalam lahat sa pamamagitan ng espiritual na pag-iisip ng dalawang tao, kaya hindi alam ng iba ang tungkol dito. Tulungan niyo akong harangan ng mga lumilipad na agila na sunod-sunod na paparating. Susubukan kong tingnan kung mabubuksan ko itong tinatawag na gate sa kaharian. Mataimtim na sabi ni Jiang Chen. Ang gate sa kaharian. Napatingin si Chen Lo kay Jiang Chen nang may pagtataka, at magtatanong na sana, ngunit si Jiang Chen ay nahulog na sa ulirat. Bagamat makapangyarihan ang natal star soul ni Jiang Chen, kung ihahambing sa kaharian ng iba pang mga dalubhasa sa kaharian ng emperador, ito ay dwarf. Alam na alam din ni Jiang Chen ang kanyang sariling lakas. Bagamat parang hinahabol ang isang pato, ngunit ngayon ay wala na ibang paraan. Sa sandaling gumalaw ang kanyang isip, napasok na siya sa kawalan ng ulirat. Ang natal star soul ni Jiang Chen ay patuloy na nagsisikap na kumalat, patuloy na nararamdaman ang nakapalibot na kaharian. Mabagal na lumipas ang oras, at sa oras na ito, muling lumitaw sa harap ng lahat ang lumilipad na agila na muling nagkatawang tao. Bagamat kayang pasabugan ito ni Jiang Chen sa isang suntok, hindi ibig sabihin na magagawa rin nila ito.
Ang lakas ng paglipad eagle, na umaabot sa tugatog ng antas ng bituin, at kahit na malabo na katumbas ng antas ng kalahating hakbang na nebula. Ang ganitong pakiramdam ng pang-api ay nakakagigil. Umanda ka sa pakikipaglaban. Malamig na sumimangot si Yellow Udi at ang kanyang mga mata ay mahigpit. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban at bumili ng mas maraming oras para sa mga ninuno ni Jiang Chen. Pinamunuan ni Yellow Udi ang angkan ng Qingmang at mabilis na pumasok sa matinding labanan. Pagkatapos ng mahabang labanan, dumaan sila sa ilang labanan bago nila tuluyang napatay ang lumilipad na agila, ngunit humihingal din sila sa pagod. Para kay Jiang Chen, ito ay wala, ngunit ito ay nagkakahalaga sa kanila ng maraming enerhiya. Napabuga ng hangin si Chenlo, hindi alam kung gaano pa nila kakayanin. Hindi magtatagal at mananalo pa rin sila laban sa mga lumilipad na agila na patuloy na umiikot. Para silang nasasangkot sa isang walang katapusang cycle. Sa domain na ito, ang mga panganib ay walang katapusan, ngunit ang kanilang lakas ay limitado. Si Jiang Chen ay nakatuon sa walang iba. Paulit-ulit niyang hinampas, pinakawalan ng kanyang natal star soul. Ang di mabilang na mga hampas ay parang pagsipa ng bakal na plato. Wala man lang tumugon. Pakiramdam ni Jiang Chen ay para silang nakulong sa isang hola. May wala talagang dapat itago. Boom! 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 Epekto pagkatapos ng epekto, banggaan pagkatapos ng banggaan, ang resulta ay walang tugon. Lola, hindi ako naniniwala. Galit na inatake ni Jiang Chen ang hadlang. Ang kanyang kaluluwa ay hindi na mapahaba. Kung magpapatuloy ito, sila ay makulong dito ng buhay. Bagamat maaari pa rin siyang magpumilit, Yellow Udi halatang wala silang magawa. Kailangang humanap ng paraan si Jiang Chen sa lalong madaling panahon. Kung mamatay siya rito, ito ay isang inhastisya para sa kanya. Hindi ko alam kung gaano ako katagal makakapitan. Pinunasan ni Yellow Udi ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Malubhang nasugatan din ang mga katribang nakapaligid sa kanya. Naging napakagulo ng eksena. Parami ng parami ang mga tao sa paligid. Jiekdayan Bridge, nagsimulang hindi na makapigil, humihingal, na parang pinipigilan ang kanyang huling hininga. Mapatla din ang mukha ni Chen Lu, at hindi gaanong bumuti ang kanyang sitwasyon. Lahat ng pag-asa niya ay nakatuon sa kanya. Ang oras ay hindi naghihintay para sa sinuman, at ang kanilang mga pagkakataon ay nauubusan. Clan Chief, Ninuno Jiang Chen, Majay gising ka ba? May pag-asa pa ba tayo? Panipi. Oo, Patriarch, may iligtas ba talaga tayo ni Ancestor Jiang Chen? Clan Chief, hindi ako natatakot sa kamatayan. Kung mailigtas natin ang ating Qingmang kontento na ako na ang sumpa sa aking angkan ay naalis na. Namatay ako sa isang karapat-dapat na kamatayan para sa aking angkan. Panipi. Oo, pinuno ng clan, kaming mga Asher Monkey ay hindi duwag. Lahat ay tumingin kay Yellow Udi ng may malalim na pagmamahal. Siguradong hindi kanya pababayaan. Ang mukha ni Chen Luo ay kumikinang ng maliwanag, na naniniwala kay Jiang Chen gaya ng kanyang paniniwala sa kanyang sarili.